Naniniwala ka ba sa pagkakataon? Pakinggan mo ang pambihirang kwentong ito. 24 na taon matapos makaligtas sa isang nakamamatay na teroristang pag-atake noong ikalawang intifada, si Jonathan Rom ay na-donate ng bato sa isang lalaking hindi niya kailanman nakilala. Bago naganap ang transplant, nalaman niyang si Reuven Tan ang tatanggap. Ang kapatid ng pinuno ng emergency response na siyang nagligtas ng kanyang buhay sa pagpigil sa terorista noong pag-atake sa Gush Katif noong 2002. Sinabi ni Jonathan Rom kay Reuven, "Iniligtas ako ng kapatid mong si Yael. 24 na taon na ang nakalipas. Nayon, ikaw naman ang inililigtas ko." Nagawa ang paglipat ng organ sa tulong ng Matnat Chaim na tumulong upang maging nangguna ang Israel sa buong mundo pagdating sa altruistic na kidney transplant. Talagang kahanga-hanga. Kaya naman, ikinadagalak naming makasama si Dr. Evia Tarnisha, Direktor ng Departamento ng Transplant sa Clalit Beilinson Hospital sa Tel Aviv. Maraming salamat po sa inyong oras. Pag-usapan natin ang pagpapasa ng kabutihan at kung paanong umikot ng buo ang mga pangyayari. Gaano kaya kalaki ang tsansa ng altruistic na donasyon ng kidney ay magdulot ng pagkikita ng survivor ng isang teroristang pag-atake at ng kapatid ng nagligtas sa kanya? At napagtanto lang nila ang pagkakatunang ito ilang sandali bago ang transplant. Ikwento po ninyo kung paano nangyari ang lahat. Hindi, nakakabilib talaga. Sa totoo lang, salamat sa pag-imbita sa akin. At ilang salita tungkol sa Matnat Chaim. Sa tingin ko, ito ang pinakamalaking NPO, ang non-profit organization na tumutok sa kusang loob na donasyon ng kidney. At sa totoo lang, ito ay itinatag ni Rabbi Yehoshua Heber. At siya ay isang kidney transplant recipient. At sinabi niya, sige, tatapusin ko ang listahan ng mga pasyenteng naghihintay ng kidney transplantation. At iyon ang kanyang ideya. At sa totoo lang, siya ang lumika ng NTO na ito. At talagang napakalungkot dahil siya ang unang pasyente noong panahon ng corona na namatay dahil sa corona. Siya ay isang kidney transplant recipient. Pagkatapos, ipinagpatuloy ng kanyang asawa na si Rochelle Heber ang proyektong ito. At mula noon, mahigit 2,000 na. Mga donor, mga altruistikong donor na nagbibigay ng bato sa mga pasyenteng nangangailangan ng kidney transplantation. Sa tingin ko, ito ang pinakamalaking NPO organization sa mundo na nakatuon sa altruistic donation. At kamangha-mangha yun. Talagang Kahanga-hanga ito. Kahanga-hanga ito. At makikita mo. At kapag tayo ay, habang nagsasalita ka tungkol sa dalawang lalaking ito, tinitingnan namin ang kanilang mga larawang nakangiti. Sa kasong ito, paano nga ba sila naitugma? Talagang kamangha-mangha ang pagkakatunang ito. Hindi, kamanga-manga talaga. Alam mo, kasi kadalasan hindi nila nakikilala ang tatanggap. Ang altruistic na donor ay hindi nakikilala ang tatanggap bago ang operasyon. At sa totoo lang, ang aming team ang nagpakilala sa donor sa tatanggap ng umaga bago ang operasyon. Tinanong niya ang pangalan nito. Sinabi niya na ang pangalan niya ay Reuven Tan. At pagkatapos ay sinabi niya, "Kilala mo ba si Yal Tan?" Sinabi niya, "Oh, kapatid ko siya." Miyak siya, nakakamanga yon. At pagkatapos, ikinuwento niya sa akin ang kwento noong 2002. Nasa isang pre-military na akademya siya, lugar na pre-military na akademya, malapit sa Gush Katif. At ang mga terorista ng Hamas ay nakapasok sa Atzmonot, sa pre-military na akademya na ito. At tumatay ng 5 estudyante at nasugatan ang 21 na estudyante. At pagkatapos, isang binatang sundalo na malapit lang sa lugar ang nakarinig ng putukan. Tumakbo siya papunta roon at napatay niya ang terorista at talagang nakapagligtas ng maraming buhay. Kasama rin ang buhay ng batang si Tan, ang donor, ang mapagkawanggawang donor, na makalipas ang 24 na taon. Nagbigay si Jonathan Wong kay Reuven Tan. Nakakamangha ito. Talagang milagro ito. At ang katotohanan na sila ay napagpares sa ganoong paraan at nagkaroon pa ng pag-uusap para magkaroon ng koneksyon. Sa mga litrato, puro miti. Ano ang masasabi mo? Kumusta na silang dalawa mula nang maganap ang operasyon? Ayos na ayos sila. Si Jonathan Wong ay nailabas na at perpekto ang kalagayan. At ang isa naman, malamang bukas, ay makakauwi na. Totoo talaga. Talagang Sige. kahanga-hanga.
na siya ay ipinanganak. Patuloy nagliligtas ng buhay at gumagawa ng kabutihan sa iba. Binanggit mong si Khalid Balansen ay gumagawa ng higit 200 kidney transplant kada taon. Ang mga tao ay nanonood, natututo at namamangha sa kwento. Paano sila nakikilahok sa proseso ng palitan na ito? Ito ay isang kamanghamanghang proseso, alam mo, na kami ang nagsasagawa ng karamihan sa mga kidney transplant sa Israel, sa Clalit Medical, sa Beersheba Clalit Medical Organization, at pati na rin ang transplant ng atay. At ang buong departamento ay laging abala sa prosesong ito ng pagsagit ng buhay 24 na oras, 7 araw sa isang linggo. At sa tingin ko ay maganda ito, ang altruistikong donasyon. Pakinggan mo, ito ang pinakakamanghamanghang bagay na nakikita namin sa Israel. Talagang kahanga-hanga ito. At kol hakavod sa inyo, Dr. Evia Tarnisha, at sa inyong team para sa napakagandang trabaho na ginagawa ninyo. At syempre, nagnanais kami ng mabilis na paggaling para kina Jonathan at Reuven. Napakagandang kwento at isang di kapanipaniwalang pagkakatugma ng mga pangyayari. Tungkol ito sa pasasalamat, kabutihan, at pagpapasa ng kabutihang natanggap sa iba. Maraming salamat po, Doktora Evia Tarnisha bilang bahagi ng aming palabas. Ang M para Maraming kay M. salamat.